Nuclear power papasok na sa Pilipinas, mga kotsero. This is very, very exciting. We're living in exciting times, mga kotsero. At napakagandang balita po nito. Dahil po sa 123 agreement na pinirmahan kanina sa APEC summit kung saan nandoon si President Bongbong Marcos, mas mapapadali na ang pagpapatayo ng mga nuclear power plants or mga smaller scale or modular nuclear power plants dito sa Pilipinas, mga kotsero. Napakagandang balita nito. Ito ho yung nangyari. Basahin natin yung balita. Ayan. 123 agreement eases technology, access investments, JVs with US nuclear firms. Ayan. Joint ventures yan. JVs are joint ventures. Okay. So, ito mga kotsero, itong 123 agreement ay nagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinas na maipag-partner sa mga kumpanya sa Amerika para makapagtayo ng mga nuclear power plants dito sa bansa. So, ito nga, nagkapirmahan na kanina. No? So, the signing of the contract of the landmark 123 agreement on nuclear cooperation between the US and the Philippines as witnessed by President Marcos and US Assistant Secretary of State Daniel Crittenbrink. Crittenbrink. Yan, si Presidente, si Lotilla. Ayan, si Lotilla. Okay, ito ngayon ang nangyari dyan. Okay, panoorin natin yung ganap. Yung speech ni Presidente. Siyempre, yung sa kanya papakinggan natin. Marami nag-speech. Nag-speech si Blinken, nag-speech si Lotilla. Pero dito na tayo, Presidente. Okay. Thank you, Secretary Lotilla. Secretary Blinken, Secretary of State of the United States, the members of the Cabinet here present, Ambassador Babes Romualdez was come to join us from Washington. Ladies and gentlemen, friends, good afternoon. I am most pleased to be here today to join you this afternoon to witness another milestone towards a more energy secure and green Philippines. Nice. During my first State of the Nation address, I laid out the plans for ensuring an affordable, reliable, and sustainable energy supply for the entire country in order to meet our growing energy demands while providing a more investor and consumer-friendly environment. Right. I called then for the re-evaluation of the possibility of safely developing nuclear energy in the Philippines, recognizing the enormous potential of nuclear energy given the new highly advanced technologies and standards of safety, security, and all the different safeguards that are now in place. It's about time. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. I know our companies are eager to advance discussions on potential projects. Just yesterday, the MOU between Meralco and Ultrasafe Nuclear Corporation was also presented to me. Yun. So I believe congratulations are in order for the work of our Meron agad. negotiating teams. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa ating channel, wag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Gagamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Ayan, pagka-download nyo ng app, gawa po kayo ng account. At ilagay nyo po inyong account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po ang kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Especially to the teams from the United States, as I have only just been informed that this is the fastest 123 agreement that the United States has come to, and for that we are very grateful.
I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Thank you and good afternoon. Yun. Tapos, ito yung seremonyas ng pirmahan. Yan, oh. Excuse me. Ayan, may pirmahan na. Yun. Agreed. Kapirmahan na, guys. Okay. During the signing rights, the energy chief stipulated that the new agreement facilitates bilateral cooperation in a wide array of other peaceful uses of atomic energy. So, ito nga yung sinasabi kanina ni Presidente na ano, kasi syempre merong lethal use of nuclear energy, and that's through nuclear weapons. Bawal po yon sa ating constitution, mga kotsero. Okay, bawal yun. Di pwede yun. Pero yung peaceful use, like this one for energy, is acceptable sa ating constitution. No? So ito, peaceful uses of atomic energy, all supportive of various SDGs or Sustainable Development Goals, including plant breeding, livestock production, insect pest control, soil and crop management, water use efficiency, plastic waste disposal, food safety, health, and medicine. Ayun mga kotsero, pag naitayo yung mga power plant na yan dito sa Pilipinas, napakalaking tulong po niyan. Lalong-lalo na sa ating mga iba't ibang regions. Imagine, kung let's say region 1 to 5 ay merong isang power plant. Tapos region 5 to 10 ay merong hiwalay na power plant. Tapos region 10 to BARM ay merong hiwalay na power plants. So, imagine the whole country, ang buong bansa po ng Pilipinas ay electrified. At ang buong bansa po ay may stable energy source. Imagine ang mga negosyo na papasok sa ating bansa dahil dyan. Imagine. And recently nga di ba, yung Eagle, yung Eagle satellite, di ba? Para naman sa internet sa Pilipinas. We're slowly starting to industrialize, mga kotsero. And it's about time. Panahon na mag-industrialize ang bansa. Sabi, Lutilla assured that every step of the way, the agreement recognizes adherence to standards set by the International Atomic Energy Agency, as he also conveyed that the 1987 Philippine Constitution remained open to all peaceful uses of nuclear energy. So, itong pong 123 agreement ay may mga provision sa Section 123 of the U.S. Atomic Energy Act, which promotes peaceful nuclear cooperation and will enable partner country, tulad nating bansa, tulad ng Pilipinas, tayong partner, na magkaroon ng access sa nuclear technologies at equipment na isusupply ng mga American companies. Yan. So sa mga materials ito, manggagaling sa States, hindi manggagaling sa China. Okay. Mahirap yung made in China eh. Anyway. Ito na nga. So nagkaroon na nga tayo ng isang what do you call this? Nagkaroon na tayo ng wait, bago tayo pumunta doon sa napag-agreehan with Meralco. Ito muna. So to date, there are more than 80 designs of small modular reactors. Ito yan, SMR. Small modular reactors. Ito yung pinagkukuhaan ng kuryente. Ito yung nag-generate ng kuryente. There are more than 80 designs of small modular reactors that are under development globally. These configurations are the water-cooled reactor, sodium-cooled fast reactor, high-temperature gas-cooled reactor, gas-cooled fast. Ang dami. Okay, basta yan. Basahin nyo na lang. Tapos, technology suppliers and nuclear power project developers indicated that the major challenge, ang pinakamalaking problema daw dito, ay ang commercial scale rollout ng SMR. Includes concerns on supply chain, fuel supply, and cost overruns, as well as licensing. So, yan daw magiging challenge dyan. So, ayan. So, kasama na ang nuclear power sa ating energy mix. Ibig sabihin, kasama na to sa mga gagawa ng kuryente. Kasi huwag niyo pong kalimutan, mga kotsero, ang ating pong kuryente ay may 3 stages. Generation, transmission, tsaka
they call this generation, transmission, and I forgot the last step. Pasensya na po. Nakakalimutan din paminsan-minsan. Pero yung last step is yung si ano na yon, yung magdadala sa mga bahay natin. So si generation, yung gumagawa ng kuryente. Si transmission yung nagdadala ng kuryente from doon sa producer doon sa kay Meralco. So yung grid kumbaga, yun yung transmission. Anyway, so kasama na siya si nuclear power. So hindi na lang tayo geothermal, hydroelectric, tsaka coal. Kasi meron tayong coal eh. Yung coal ang pinakamahal tsaka pinakamadumi. So, ngayon magno-nuclear na tayo. So, starting at 1,200 megawatts, then it will be ramped up to 2,400 megawatts by 2035 and 4,800 megawatts by 2050. Long-term project, guys. Long-term to. So, maabutan ko pa to. Anyway, so mga kotsero, which now, it seems na ia-abandon na yung Bataan Nuclear Power Plant. Kasi mga kotsero, ayan, ito yung sa World Nuclear Association, sa nuclear power sa atin. We only have one, yung Bataan Nuclear Power Plant. Natapos nung 1984 pero hindi nagamit. Dahil pinolitika nga ni Cory Aquino. Pasaway eh. So, ano ba kasi ang mangyayari dito? Ang cost kasi niyan, mga kotsero, was 1.9 billion noong 1984. Actually. 1.9 billion yan. So, medyo mahal. Yan. 1.9 billion dollars, ha? Tapos, ang sabi ni Cory Aquino, inflated daw yung cost niyan kasi may corruption daw ng mga Marcoses. Tapos, malaman-laman natin, wala palang ganun. Walang nangyaring ganon. So, pahiya ang Cory Aquino. Ngayon, mga kotsero, para buhayin ulit yan, yung, what do you call this? Yung Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan natin ng at least, sulat yan dito, ayan. In November 2022, DOE Undersecretary of Energy Sharon Garin announced that it would cost $2.3 billion to refurbish and start up Bataan, and that the DOE hopes to utilize a portion of its 2023 budget to commence a third-party assessment of the facility. So, yun. So, medyo malaki rin, no? Parang dumoble ang halaga. Almost double ang dadagdag dyan sa gastos niyan. So, it would not be feasible. Hindi uubra, mga kotsero. Hindi talaga uubra. So, masyado na siyang mahal. So, instead of doing that, nakipag-partner na lang tayo kay US para magkaroon tayo ng agreement para makapag-umpisa tayo ng mga nuclear power plant sa bansa. At yun nga, naumpisahan na nga yan dito sa Meralco. Ayan, no? Philippines Meralco to explore small nuclear reactors with US company. So, meron ng isa. Nakapag-usap na pala si Meralco. Mabilis tong si MVP. Mabilis ka, MVP. Major Philippine distributor Manila Electric o Meralco with US-based ultra-safe nuclear corporation is to explore setting up small nuclear reactors in the country as part of its shift away from fossil fuels. Yan. So, yun na nga yung kakapirma pa lang, may resulta na. Diba? Nagpaplano na agad. Okay, Marcos lauded the agreement, calling it a significant step towards exploring clean energy and sustainable energy options for the Philippines. Importante na ito, mga kotsero. Kailangan na natin talaga itong nuclear power plants. Imagine, si Korea has a 15 or 14, if I'm not mistaken. I could be wrong. Basta marami silang power plant, nuclear power plant. Si Japan, ganun din. Si China, ganun din. Si US, lalo na. So, this could significantly impact. Makakatulong ito ng sobra-sobra sa ating pag-industrialize. So ito muna ang gagawin. No? Yung two companies will undertake a pre-feasibility. Aalamin muna kung paano yung sistema, paano gagawin, paano tuumpisahan, at dadaanin muna yan sa environmental impact, investment amount, at operating cost. So, yun.
Philippine infrastructure giant Metro Pacific Investments and others have invested in Meralco, NuScale, and another US producer of small modular reactors is also planning to enter the Philippine market. So may dalawa na. Si NuScale Power, ayan, si NuScale Power, yan, at si Ultra Safe Nuclear Corporation. Yan. Small scale lang to. Small scale nuclear reactors. So, pero syempre, it's not as if si Presidente may walang mga kritiko. Syempre, galit na naman ang mga aktivista dyan. Syempre, ayaw nila ng progreso sa Pilipinas kasi gusto nilang gawin natin yung kaser nila. Nang walang kwenta. Ito na naman. Ito, ang daming naiimbento mga grupo-grupo pagdating talaga sa NDFP. The Philippine Movement for Climate Justice on Friday balked, parang nandiri, at the new nuclear agreement signed by President Ferdinand Marcos Jr. welcoming American exports of nuclear fuel and other equipment. So sabi nila, we vehemently oppose nuclear energy in the country, advocating for a shift towards sustainable solutions. Parang parang okay, so anong suggestion, anong alternative? Diba? Puro kayo ganyan, puro kayo vehemently oppose. Wala namang kayo sinasabing alternatibo. Kontra lang kayo ng kontra, wala namang kayo suggestion. Nuclear energy touted for clean energy releases pollutants, quote-unquote, worsening the planet's temperature. Anong pollutants po yan? Please let us know. Kasi alam ko, tubig lang yan. The resulting radioactive waste persists for years. Please be specific. Often irresponsibly dumped or stored, lacking proper technology for disposal. Kailan kayo nabuhay? 1984? Nag-improve na po ang technology niyan for waste disposal, clean up, etc. Hindi na yung katulad doon napapanood nyo sa Simpsons. Di ba yung sa Simpsons? Yung nuclear factory, yung tubig niya dire-diretso sa ilog. Hindi yung katulad nito. Hindi to katulad ng Simpsons, guys. Ay, nako. The 123 agreement pledges positive outcomes, yet why not invest in proven sustainable alternatives like renewable energy? Ayaw nyo nga, di ba? Sabi nyo magastos yung wind, magastos yung geothermal, magastos yung hydro, etc. Diyos ko, maipokrito itong mga to. Wala namang pangalan. Puro ganun lang. Pangalan lang ng grupo yung sinasabi. Wala man lang spokes. Di ba? But anyway, tingnan natin kung ano yung safest and cleanest sources of energy. Sabi kasi na, madumi daw eh. Ang pinakamadumi, mga kotsero, ay coal. Ayan, At dito muna tayo sa sa ayan. Punta muna tayo sa pinakamadumi. Ayan. As far as the dirtiest is concerned, ang pinakamadumi ay based on CO2 equivalents or mga carbon dioxide equivalents ay ang coal. Coal ang may pinakamadumi. Ayan, that is 36% of global electricity. Coal ang pinakamadumi, mga kotsero. Tapos oil, tapos natural gas. Ito, meron tayong natural gas sa Pilipinas, yan yung Malampaya. Okay, may biomass, hydropower, wind, nuclear energy, which is 10% of global electricity, only creates 3% na dumi. 3%, mga 3%, 3 tons. 3 tonelada lang, guys. 3 tonelada, guys. Mababa lang. Sunod na yung solar. Diyos ko. Sunod na yung solar. Pinakadelikado. Siyempre, pinakadelikado, di ba? Measured as deaths per terawatt-hour of electricity production. 1 terawatt-hour is the annual electricity consumption of 150,000 people in EU. So, sa EU to, sukat na ito. So, ito ay isang taon na konsumo ng kuryente ng 150,000 na tao sa isang taon. Yung 1 terawatt. Okay. Sa isang taon, merong 25 deaths sa coal, 18.4 deaths sa oil,
2.8 deaths sa natural gas, biomass 4.6, hydro 1.6, wind 0.04, nuclear 0.03. Wala pang isa. Hindi man lang umabot sa 1. Kayo talagang makasita lang talaga kayo, no? Includes deaths from Chernobyl and Fukushima disasters. Ibig sabihin, mga kotsero, ito. Yung Chernobyl tsaka Fukushima, ito yung pinakamalala na nuclear meltdown sa buong history ng buong mundo. Pero, 0.03 lang ang namatay. Ang equivalent niya sa 150,000 na tao, 0.03. Hindi man lang umabot ng isa. Ano ba yan? Ito yung sources sa ilalim. So, ano ngayon na sinasabi nyo na madumi? So far, ayan. Sa coal daw, 25 people would die prematurely per year. Sa oil, 18 people. Sa nuclear, in an average year, nobody would die. Only every 33 years would someone die. Nakakatawa naman itong sumulat na ito. The safest energy sources are also the cleanest, which is yun nga, nuclear energy. Kaya nga doon nagpupunta ang mga bansa ngayon eh. Umiiwas na tayo doon sa sa oil, tsaka sa gas, tsaka sa coal. Ayan, umiiwas na tayo dyan kasi nga madumi, number 1. At pangalawa, it's a limited resource. Limited resource yan eh. So, mga kotsero, eto na lang. So, na-establish na natin na ang pinakamalinis at ang pinaka-safe ay one of the cleanest and safest is nuclear next to solar. Ayan, nuclear and solar. Ilan ngayon ang mabibigyan ng kuryente neto sa Pilipinas? Ito yan, no? How much of my electricity is actually made at a nuclear power plant? Okay. Ngayon, mga kotsero, distribution pala. Generation, transmission, at distribution. Yun yung huli, distribution. Si Meralco yun, yung distribution. Okay. Ito yung sinabi sa article na to. Yan, ito po yung article. How much of my electricity is actually made at a nuclear power plant closest to me? So, ito yung estimate nila sa kanilang nuclear power plant. The smallest nuclear power plant in Duke Energy's fleet, Robinson Nuclear Plant, produces 759 megawatts of electricity, which is equivalent to enough energy to power 500,000 homes. 500,000, mga kotsero. Sa 759 megawatts ng kuryente, kalahating milyong mga tahanan ang magkakaroon ng maayos na supply ng kuryente. Hindi ba maganda yan? Ang ganda niyan, mga kotsero. Ilang mga kabahayan lang ba ang meron sa isang barangay, sa isang probinsya? Ilang bahay lang meron dyan? Nag-100? O sabihin natin medyo urbanized province. Ilan? 1,000 homes? 2,000 homes? Malaki na siguro yung 5,000 homes, no? Sa isang provincial na urbanized city. 759 megawatts. Pwede mong gawin yan. Isang region eh. 15 lang. 15 lang na nuclear power plants. Isang power plant per region. Or pwede magsama-sama. 3 region, isang power plant. Kung 500,000 homes naman ang kayang i-power bakit hindi natin gawin yan? Siyempre, nandyan pa yung mga factories. Nandyan pa yung manufacturing. Maganda ho ito, mga kotsero. This is really, really good news. Napakagandang balita ho nito. Kaya mga kotsero, I guess a congratulations is in order for the Marcos administration. Mga kotsero, palakpakan natin yan. Kasi maganda ho talagang development ito. Itong pagkakaroon ng nuclear power. And I hope mga kotsero, sunod naman nila. Lagi ko ho itong sasabihin, lalo na pag usapan ng investments at foreign direct investments. Sana po ang isunod naman ho nila ay ang
FDI restriction ng Pilipinas. Ulitin ko pa mga kotsero, hanggat 60-40, hanggat may 60-40% na hatian ang mga foreign direct investors kapag sila ay pupunta sa Pilipinas, hindi pa rin ho natin sila hindi pa rin ho sila magkakaroon ng sapat na interes para magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Let's just secure a few industries for local players, lalong-lalo na yung mga involved ang national security. Pero yung iba, like textile, manufacturing mga manufacturing plants, related to other stuff like textile, ano pa ba, semicon, etc. etc. Kahit 100% nyo, okay na yan. Para mas lalo sila maengganyo na mag-invest dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Para yung mga OFWs natin, hindi na nila kailangan umalis. Yun talaga yung. So mga kotsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. At magkita-kita po tayo sa ating next Coach Jarrett Live. So everyone, see you next time. Bye!